Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na senior. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang kaalaman. Ang mga senior na kumakain ng mga pagkaing ito ay nanunumbalik ang lakas ng kanilang mga binti sa loob lamang ng 2 oras. Ang dahilan kung bakit humihina ang kanilang mga binti, lalo na sa pagbangon sa umaga, ay isang misteryo para sa 99% ng mga senior. Pagkatapos ng edad na 60 ang lakas ng binti ay maaaring bumaba ng hanggang 3% bawat taon kahit na walang anumang aksidente. Ngunit ayon sa isang bagong pananaliksik, maaari ninyong simulang bawiin ang inyong lakas sa loob lamang ng 2 oras kung kakainin ninyo ang tamang nutrisyon. Ito ay ipinakita sa mga totoong nakatatanda na may kagulat-gulat na mga resulta. Ang sikreto ay ang pagpili ng mga pagkain na direktang nagpapagana sa mga muscle fiber, nagpapalakas ng daloy ng dugo, at nagbabawas ng pamamaga, lalo na sa mga binti, kung saan ang sirkulasyon ay may tendensyang bumagal habang nagkakaedad. Ipaliwanag sa video na ito ang 8 makapangyarihang pagkain na napatunayan ng siyensya na makakatulong sa inyo na maibalik ang lakas ng binti sa loob lamang ng 2 oras. Ang mga ito ay nakaayos mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo matapos subukan sa mga totoong senior citizen. Ang ilan sa mga ito, lalo na ang bilang 3 pagkain, ay ikagugulat ninyo. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga gamot, ito ay mas mabisa. Sa kabila ng isang kamakailang pag-aaral na nagsasabing pinabuti nito ang lakas ng ibabang bahagi ng katawan ng higit sa 36%, sa loob ng isang araw, halos walang sino man ang kumakain nito araw-araw. Bawat pahayag na ginawa sa palabas na ito ay sinusuportahan ng malawakang siyentipikong pananaliksik, at ang mga link sa lahat ng sanggunian ay ibinigay sa description sa ibaba. Walang hula-hula dito. Ito ay mga totoong katotohanan na may kakayahang baguhin ang inyong buhay. Bago tayo magsimula, maaari po bang ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung taga saan kayo sa Pilipinas, taga Luzon, Visayas o Mindanao? Baka kayo binabasa at sinasagot namin ang bawat isang komento. Pinahahalagahan namin ang inyong pakikilahok at mga mungkahi. Simulan na natin agad sa ika-8 pagkain. Bagamat hindi ito ang pinakamalakas, ito ay nagsisilbing pundasyon para sa lahat. Ika-8, buto ng kalabasa. Bagamat maaaring hindi ninyo iniisip ang mga buto ng kalabasa bilang isang pagkaing pampalakas ng kalamnan, ito ay isang nakakagulat na mahusay na paraan upang mabilis na maibalik ang lakas ng binti. Naglalaman ito ng maraming magnesium na kailangan para sa parehong pag-relax at pag-urong ng mga kalamnan. Ang mababang antas ng magnesium ay maaaring magdulot ng paninigas ng kalamnan o pulikat, mas matinding pagkapagod at maling tugon ng signal mula sa mga nerbiyos. Nagreresulta ito sa paninigas, panghihina at maging sa mga pagkakamali sa paglakad. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal na Magnesium Research, ang mga matatanda na higit sa 60 taong gulang na may mababang antas ng magnesium ay nakaramdam ng halos doble na pagkapagod sa kanilang mga binti sa panahon ng mga pagsubok sa paglalakad kumpara sa mga may mas mataas na antas. Bukod dito, ang zinc at malusog na taba na matatagpuan sa mga buto ng kalabasa ay sumusuporta sa pagkontrol ng pamamaga at balanse ng hormonal, 2 kritikal na bahagi sa pagpapanatili ng lakas ng mga nakatatanda. Ang mga benepisyo ay mararamdaman sa kaunting pagsisikap lamang. Ang 2 kutsara lamang ng hilaw na buto ng kalabasa ay maaaring magbigay sa inyong katawan ng sapat na magnesium upang simulan ang pag-aayos ng kalamnan sa loob ng ilang oras. Ibabad ang mga buto, magdamag, upang mabawasan ang phytic acid at mapalakas ang bioavailability ng mga micronutrient.
Maaari ninyo itong iwisik sa oatmeal, kainin ng hilaw sa umaga, o ihalo sa isang smoothie. Iwasan ang paglalagay ng asin sa pamamagitan ng pag-alis ng tensyon at pagpapanumbalik ng mga mineral na kailangan ng inyong mga kalamnan sa binti upang gumana yan mismo ang ginagawa ng mga buto ng kalabasa. At mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan. Ikapito, tart cherry juice. Sa unang tingin, ang tart cherry juice ay maaaring mukhang isang sikat na inuming pangkalusugan. Ang malaking benepisyo ng katas ng maasim na prutas na ito para sa pagbabagong lakas ng hita at kalamnan, lalo na sa mga nakatatanda, ay hindi gaanong alam ng karamihan. Ang tart cherries ay mayaman sa anthocyanins na mga likas na sangkap sa halaman na nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagbabawas ng pamamaga, at tumutulong sa mga kalamnan na makabawi mula sa aktibidad. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong din sa inyong katawan na mas mabilis na alisin ang lactic acid na nabubuo kapag nag-eehersisyo kayo at nagdudulot ng paninigas at pananakit. Ayon sa isang pag-aaral na kontrolado ng placebo na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga nakatatanda na umiinom ng 2 serving ng tarte cherry juice bawat araw ay nag-ulat ng 23% na nabawasang pananakit ng kalamnan at makabuluhang pinahusay na lakas ng quadricep pagkatapos maglakad at umakyat ng hagdan. Ang bisa nito ay nagmumula sa mabilis na mga resulta karaniwan sa loob ng 8 hanggang 2 oras, lalo na kung ang inyong mga binti ay naninigas o hindi komportable na. Ang pagkain ng hilaw na siresa ay hindi katulad nito. Ang puro o concentrated na katas ay may mga katangiang laban sa pamamaga ng daan-daang siresa sa isang maliit na baso, ngunit hindi lahat ng cherry juice ay pare-pareho. Ang hinahanap ninyo ay 100% tart, walang halong asukal na cherry juice, hindi cocktail o blend. Uminom ng mga 6 hanggang 8 ounces o halos 1 tasa sa gabi o pagkatapos ng isang aktibidad. Maaari rin ninyo itong haluan ng tubig kung masyadong matapang ang lasa. Ang isang pagbabagong ito ay magbabawas ng paninigas sa gabi, magpapabuti ng daloy ng dugo sa inyong mga binti at magpapahusay ng inyong kakayahang tumayo, maglakad at umakyat ng hagdan sa susunod na araw. Ang tart cherry juice ay higit pa sa isang inumin para sa mga nakatatandang nahihirapang bumangon. Ito ay isang mabilis na kumikilos na kasangkapan para sa rehabilitasyon ng binti. Ika-6, lutong spinach. Ang malagong berdeng gulay na isiton ay maaaring mukhang isang ordinaryong pagkain, ngunit ito ay puno ng mga sustansya na tutulong sa inyo na mabilis na maibalik ang lakas ng inyong binti. Ang mataas na nilalaman nitong calcium at iron ay hindi lamang ang dahilan kung bakit ito epektibo. Ito ay dahil ang spinach ay naglalaman ng maraming nitrate, magnesium at potassium. Lahat ng ito ay mahalaga para sa komunikasyon ng nerbiyos at kalamnan daloy ng oxygen at pag-urong ng kalamnan. Kapag ang spinach ay niluto, sinisira ng init ang mga oxalate na humahadlang sa pagsipsip ng mga sustansya. Dahil dito, mas maraming malusog na sustansya ang nakukuha ng inyong katawan kung saan sila kinakailangan sa inyong mga kalamnan. Isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Physiology ang natuklasan na ang mga nakatatanda na palaging kumakain ng mga pagkaing mayaman sa nitrate, kabilang ang spinach, ay nagkaroon ng hanggang 16% na pinabuting pagganap ng ibabang bahagi ng katawan. Isa pang pag-aaral sa Journal of Nutrition ang natuklasan na ang isang kainan ng lutong spinach ay nagpataas ng bilis ng paglalakad at tibay ng binti sa loob lamang ng 2 oras, lalo na sa mga taong higit sa 65. Nangyayari ito dahil ginagawang nitric oxide ng inyong sistema ang mga nitrate ng spinach na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon sa inyong ibabang katawan.
Ang inyong mga kalamnan sa binti ay tumatanggap ng mas maraming oxygen at sustansya mula sa mas mataas na daloy ng dugo na nagpapabilis ng paggaling nagpapabuti ng koordinasyon at nagbabawas ng pagkapagod mula sa paggalaw. Para sa pinakamainam na benepisyo, lutuin ang sariwang spinach na may bawang o katas ng lemon sa kaunting olive oil. Kung pakukuluan ninyo ito ng matagal, maaaring mawala ang mga sustansya. Ang paggisa o dahan-dahang pagpapakulo ay ang pinakamahusay na pamamaraan. Maaari itong idagdag sa mga sabaw at itlog o kainin bilang side dish. Ang pagiging pare-pareho ay mahalaga. Ang pagsasama ng isang tasa ng lutong spinach sa inyong tanghalian o hapunan ay maaaring magsimulang magpalakas sa pagbuo ng kalamnan ng binti sa loob ng isang araw kung ang inyong mga binti ay nararamdamang mabigat, mabagal o masakit kahit sa bahagyang pagsisikap. 5, lentils. Pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas ng binti, lalo na sa mga mas matatandang kalamnan, ang lentils ay nag-aalok ng isang bagay na wala sa karamihan ng ibang pagkain. Sa kabila ng kanilang pagiging simple, ang isang maliit na butil na ito ay may perpektong rasyo ng protina, mahahalagang mineral, at mabagal na natutunaw na carbohydrates. Ang mga kalamnan ng binti ay nangangailangan ng protina para sa paggaling bilang karagdagan sa isang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya at mga sustansya tulad ng potassium, magnesium at iron. Ibinibigay ng lentils ang bawat isa sa tatlo. Ang kanilang mabagal na rate ng panunaw ay nagpapataas ng kanilang bisa. Tinitiyak nito na ang inyong katawan ay tumatanggap ng isang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa loob ng ilang oras, na lalong mahalaga upang maiwasan ang pagkapagod ng binti kapag nakatayo naglalakad o umaakyat ng hagdan. Isang klinikal na pagsubok sa Journal of Gerontology ang natuklasan na ang mga senior na kumakain ng lentils araw-araw sa loob lamang ng 2 linggo ay nakaranas ng 22% na pagtaas sa tibay ng kalamnan sa mga gawaing nakabatay sa binti kumpara sa mga kumakain ng mga refined na carbohydrates. Nakita ng mga mananaliksik ang mas mabilis na pagtugon ng kalamnan, mas kaunting mga reklamo sa pananakit at pinabuting balanse sa mga pagsubok sa matagalang pagtayo. Ang nangyayari sa antas ng selula ay mas kamangha-mangha. Ang lentil sa isang mahusay na mapagkukunan ng leucine, isa sa mga pangunahing amino acid na nagsisimula ng pag-aayos ng kalamnan. Tumutulong din sila na patatagin ang asukal sa dugo na pumipigil sa mga biglaang pagtaas na nagreresulta sa pangangatal o panghihina ng mga binti pagkatapos kumain. Sinusuportahan din nila ang kalusugan ng bituka na mahalaga para sa pagkontrol ng pamamaga at pagsipsip ng sustansya dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng prebiotic fiber. Para sa pinakamainam na benepisyo, lutuin ang mga tuyong lentils hanggang sa maluto gamit ang mga pampalasa na laban sa pamamaga tulad ng luyang, dilaw, turmeric, bawang o kaunting katas ng lemon. Iwasan ang mga dilata na may asin o preserbatibo. Maaari silang ihain na mainit kasama ng mga ginisang gulay, ihalo sa isang masarap na mash, o idagdag sa mga sabaw. Kung iinom kayo ng isang tasa sa tanghalian o hapunan upang matulungang muling kargahan ang inyong mga kalamnan, sa binti magdamag, mapapansin ninyo ang pagtaas ng inyong lakas at katatagan sa susunod na umaga. 4, salmon. Ang salmon ay may mga benepisyong pangkalusugan na higit pa sa puso. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa pagpapanumbalik ng mga kalamnan ng binti, lalo na habang kayo ay nagkakaedad. Ang natatanging komposisyon ng nutrisyon ng salmon ang nagpapabago rito. Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, vitamin D at dekalidad na protina, na lahat ay may agarang epekto sa kung gaano kahusay gumana
at makabawi ang inyong mga kalamnan sa binti. Ang paglaki ng muscle fiber ay nangangailangan ng higit pa sa protina. Kailangan nila ng tamang uri ng taba upang mabawasan ang pamamaga na pumipigil sa pag-aayos. Bukod pa rito, kailangan nila ng vitamin D upang gumana at sumipsip ng calcium ng mahusay. Lahat ng tatlo ay tinatamaan ng salmon. Ayon sa pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng salmon 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa lakas at liksi ng binti sa loob ng 10 araw, lalo na sa mga kalamnan sa paligid ng mga tuhod at hita. Ang mabilis na pagbuti na yon ay iniugnay sa parehong pagtaas ng muscle protein synthesis pagkatapos kumain at pagbaba ng pamamaga sa loob ng kalamnan. Isa pang pag-aaral ang natuklasan na kapag ang mga senior na may mga limitasyon sa paggalaw ay uminom ng omega-3 pills lamang ang kanilang distansya sa paglalakad at mga marka ng pagkapagod sa binti ay bumuti. Ito ay gumagana ng napakahusay dahil ang omega-3 fatty acids na nasa salmon, EPA at DHA ay direktang pumapasok sa mga selula ng kalamnan at binabawasan ang mga cytokine na nagdudulot ng paninigas at humahadlang sa pag-aayos. Ang protina ay tumutulong na ayusin ang mga nasirang fiber, habang ang vitamin D ay tumutulong na ayusin ang mga pag-urong ng kalamnan at maiwasan ang mga pulikat. Para sa pinakamahusay na paghahanda, pumili ng wild-caught na salmon sa halip na farm-raised. I-bake o iihaw, pagkatapos lagyan ng lemon herbs at olive oil. Iwasan ang paggamit ng pritong paraan o matatamis na glaze. Kahit isang piraso na may sukat na 4 ounces o halos kasing laki ng isang baraha sa gabi ay magpapabuti sa pakiramdam ng inyong mga binti sa umaga. Kapag tumatayo mula sa isang upuan, mararamdaman ninyong mas malakas, hindi gaanong naninigas, at may mas mahusay na balanse sa bawat hakbang. Para sa mga senior na nais magpatuloy sa pamumuhay ng aktibong buhay, ang salmon ay higit pa sa isang malusog na pagkain. Ito ay isang diskarte para sa paggalingi. Ika-3, quinoa. Para sa mga nakatatanda na gustong magkaroon ng mas malakas na mga binti nang hindi lamang kumakain ng protina na ng hayop ang quinoa, ay isa sa mga hindi gaanong pinahahalagahang pagkain para sa pagpapalakas ng kalamnan. Bagamat isang buto ang quinoa, ay karaniwang tinatawag na isang butil. Lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng mga kalamnan para sa paglaki at pag-aayos ay naroroon dito na ginagawa itong isa sa iilang pagkaing nakabatay sa halaman. Iyan ay napakabihira. Hindi tulad ng ibang mga pagkaing nakabatay sa halaman na naglalaman lamang ng isa o dalawa sa mga elementong ito, ang quinoa ay mayroon ng lahat na ginagawa itong isang kumpletong protina. Dahil ito ay epektibong nagtataguyod ng muling pagbuo ng kalamnan at nagbibigay ng iron, magnesium, potassium at vitamin E, mga sustansya na tumutulong na kontrolin ang pamamagapaggawa ng enerhiya at sirkulasyon sa malalaking kalamnan, tulad ng inyong mga hamstring at quadricep. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa lakas ng binti. Isang pag-aaral sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ang natuklasan na ang mga matatanda na pinalitan ang mga pino-refined na carbohydrates ng quinoa ay nakaranas ng mas kaunting pananakit at mas maraming tibay ng kalamnan pagkatapos lamang ng isang araw ng ehersisyo. Isa pang pag-aaral mula sa Brazil ang natuklasan na ang mga senior na kumain ng quinoa para sa tanghalian ay mas mahusay sa mga pagsubok sa paglalakad kinabukasan kaysa sa mga kumain ng kanin o puting tinapay. Ang mataas na nilalaman ng magnesium ng quinoa na tumutulong na maiwasan ang mga pulikat at pangingisay ng kalamnan sa gabi, at ang mabagal nitong panunaw na tumutulong na mapanatili ang mga antas ng enerhiya sa buong gabi. Ang mga dahilan sa likod nito. Para sa pinakamahusay na mga resulta, hugasan ng maigi. Bago lutuin,
upang maalis ang mapait na saponins, pagkatapos ay pakuluan sa tubig o sabaw na mababa sa asin hanggang sa lumambot. Maaari itong ihain bilang isang side dish na may kasamang mga lutong gulay o ilagay sa isang mangkok ng almusal na may mga itlog at spinach. Kumain ng isang hain sa hapon o gabi. Ang mga sustansya ay nagsisimulang gumana sa loob ng ilang oras na nagbibigay sa inyong mga binti ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na koordinasyon at mas maraming lakas sa pagtulak para sa paglalakad o pag-akyat. Para sa mga senior na nais makaramdam ng mas matatag at mas mabilis na makabawi ang quinoa ay isang matalino at simpleng sagot. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, sa ngayon mangyaring pindutin ang bell icon, mag-subscribe at i-like ang video upang matiyak na hindi kayo makaligtaan pa. Pangalawa, beets. Ang beets ay higit pa sa mga makukulay na gulay. Ang mga aparatong ito na nagpapalakas ng sirkulasyon ay maaaring baguhin ang pakiramdam at paggana ng inyong mga kalamnan sa binti sa loob lamang ng ilang oras. Ang kahusayan ng beets ay dahil sa kanilang napakataas na likas na nilalaman ng nitrate. Kapag kumakain kayo ng beets, ginagawa ng inyong katawan ang mga nitrate na ito na nitric oxide dahil ang sirkulasyon ay may tendensyang bumagal sa ibabang bahagi ng katawan. Habang kayo ay nagkakaedad, ang molekulang ito ay nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo at nagpapabuti sa paghahatid ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Ang mahinang daloy ng dugo ay isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina, paninigas o kabigatan ng hita sa mga senior. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tamang sirkulasyon, tinutulungan ng beets ang inyong mga kalamnan na makuha ang oxygen at sustansya na kailangan nila upang umurong makabawi at gumanap. Isang paunang pag-aaral sa Journal of Gerontology ang natuklasan na ang mga senior na uminom ng beet juice bago maglakad ay nakaranas ng 19% na pagtaas sa bilis ng paglalakad at pagganap ng kalamnan ng binti sa loob lamang ng ilang oras. Isa pang pag-aaral na inilathala sa hypertension ang natuklasan na ang mga taong higit sa 60 na uminom ng isang pang-araw-araw na dosis ng beet juice ay may makabuluhang mas mababang presyon ng dugo at pinabuting pagiging nababaluktot ng mga ugat. Ang dalawang salik na ito ay makabuluhang nagbabawas ng pagkapagod at nagpapabuti sa paggalaw ng ibabang katawan. Ang mga pagpapabuti ay malaki. Iniulat ng mga kalahok na masigla, hindi gaanong masakit at mas matatag kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan. Ang mga benepisyo ng beets ay hindi limitado sa pagkain nito ng hilaw. Maaari silang iihaw, sa oven steam, o ihalo sa isang smoothie kasama ang ibang mga prutas. Para sa pinakamabilis na epekto, gumamit ng purong beetroot juice na hindi pinatamis o hinaluan. Uminom ng isang maliit na baso sa umaga o 30 minuto bago mag-ehersisyo. Ang mga resulta ay nagsisimula kaagad na ginagawang mas magaan ang pakiramdam ng inyong mga binti, mas tumutugon at hindi gaanong madaling mapagod. Dahil napakabisa ng beets, ginagamit ito ng mga professional na atleta bago ang isang kompetisyon. Sila ay isang makapangyarihang natural na paraan para sa mga nakatatanda na makaramdam na mas bata at mas malakas ng mas mabilis. Una, sabaw ng buto bone broth. Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mabilis na pagpapanumbalik ng lakas ng binti ay ang sabaw ng buto. Ito ay higit pa sa sabaw. Ang collagen, gelatin, amino acids, electrolytes at mga sangkap na laban sa pamamaga ay sagana sa puro at masustansyang inumin na ito na tumutulong na ayusin at palakasin ang inyong mga connective tissue, kalamnan at kasukasuan. Tinutulungan ng sabaw ng buto na ayusin ang mga muscle fiber sa antas ng selula at pinapadulas ang mga kasukasuan.
Binubuo ng collagen ang structural na matrix ng inyong tissue ng kalamnan at ang mga amino acid tulad ng proline at glycine ay tumutulong na itaguyod ang paggalaw, bawasan ang pamamaga at itaguyod ang paggaling. Isang pananaliksik sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism ang natuklasan na ang mga matatanda na uminom ng sabaw ng buto na mayaman sa collagen ay nakakita ng 36% na pagtaas sa lakas at pagiging nababaluktot ng kalamnan pagkatapos ng isang linggo, pati na rin ang makabuluhang pagpapabuti sa paggana ng binti at pagbaba ng pananakit pagkatapos ng 24 na oras. Ayon sa isa pang pag-aaral sa Japan, ang muling pagbuo ng kalamnan ng binti at bilis ng paggaling ng mga nakatatanda ay tumaas ng halos 40% pagkatapos lamang ng isang araw ng paggamit ng glycine, isa sa mga pangunahing amino acid sa sabaw ng buto. Ang mga sustansya sa sabaw ay na-breakdown na sa likidong anyo na ginagawang madali para sa katawan na sumipsip at gamitin kaagad. Ito ang paliwanag para sa mabilis na paggaling na ito. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga senior na umiinom ng sabaw ng buto ay madalas na nag-uulat na hindi gaanong naninigas, mas maluwag ang paggalaw at mas may kumpiyansang mga hakbang pagkatapos maglakad, physical therapy o kahit na magaang ehersisyo lamang. Para sa pinakamahusay na mga resulta, gumamit ng sabaw ng buto na gawa sa bahay o dekalidad na binili sa tindahan na gawa sa mga buto ng mga manok na pinalaki sa pastulan o mga baka na pinakain ng damo. Pakuluan ito ng hindi bababa sa 2 oras na may apple cider vinegar bawang at mga herb upang makuha ang pinakamataas na sustansya. Inumin ito na mainit sa walang laman na tiyan sa umaga o pagkatapos lamang ng isang aktibidad para sa pinakamahusay na mga resulta. Ang isang tasa lamang ay magbibigay sa inyong mga binti ng halos sagarang pagsabog ng mga sustansya na tumutulong na palakasin at ayusin ang mga kalamnan at kasukasuan. Para sa mga senior na dumaranas ng panghihina ng hita, ang sabaw ng buto ay higit pa sa isang nakakaginhawang pagkain. Ito ay mabilis na kumikilos at kapaki-pakinabang na nutrisyon para sa kalamnan. Bago tayo magtapos, narito ang 5 praktikal na mungkahi sa almusal upang matulungan kayong masulit ang mga bagay na tinalakay natin. Simula ngayon, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mabawasan ang pananakit ng binti ng mas maaga, mapabuti ang pagsipsip ng sustansya ng inyong katawan at gawing isang tunay na kasangkapan sa pagbawi para sa mas malakas na mga binti ang bawat pagkain. Unang payo, simulan ang inyong umaga sa tart cherry juice o beetroot juice sa walang laman na tiyan. Ang 2 inuming ito ay nag-aalok ng malakas na epekto laban sa pamamaga at pagpapabuti ng sirkulasyon, lalo na para sa mga binti ng nakatatanda. Pinapataas nila ang produksyon ng nitric oxide sa inyong dugo na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng dami ng oxygen na umaabot sa inyong mga kalamnan. Dapat ninyo itong inumin unang-una sa umaga bago kayo kumain ng anupaman. Ibig sabihin nito, sa paggising ninyo ang inyong mga binti ay magiging mas nababaluktot, hindi gaanong naninigas at puno ng enerhiya. Ang hanggang 8 ounces lamang ng walang asukal na katas ay makakatulong na mabawasan ang paninigas at itaguyod ang mas maluwag na paggalaw sa loob ng 1 oras. Huwag itong isabay agad sa isang malaking pagkain. Para sa pinakamahusay na resulta, dahan-dahan itong inumin. Hayaan itong gumana ng kusa. Pangalawang payo, laging isabay ang inyong protina sa isang mabagal na carb tulad ng quinoa o lentils. Ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng higit pa sa protina. Kailangan nila ng enerhiya sa lahat ng oras upang magamit ang protina ng maayos. Kapag pinagsama ninyo ang salmon sabaw ng buto o kahit na spinach sa isang mabagal na nasusunog na carbohydrate tulad ng quinoa o lentils, ang inyong katawan
ay maaaring magpatuloy na gumawa ng enerhiya sa susunod na ilang oras. Pinipigilan nito ang pagbagsak na nangyayari kapag kumakain kayo ng mabilis na matatamis o pino-refined na carbohydrates habang nakatayo naglalakad o umaakyat ng hagdan. Pinipigilan din nito ang pagkapagod ng binti sa tanghali na nararanasan ng napakaraming nakatatanda. Isipin ang quinoa na may itlog at spinach o sabaw ng lentil na may mga inihaw na gulay. Ang isang kombinasyong yun ang tanging dahilan para sa pagkakaiba. Ikatlong payo, uminom ng mainit na sabaw ng buto 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng ehersisyo sa umaga o isang simpleng paglalakad. Babaguhin nito ang laro. Pagkatapos ng anumang uri ng pisikal na aktibidad, kahit isang maikling paglalakad sa umaga o ilang pag-uunat, ang inyong mga muscle fiber ay mas handa na sumipsip ng collagen at amino acids. Sa panahong ito, pagkatapos ng paggalaw ang mga sustansya sa mainit na sabaw ng buto, ay maaaring simulan kaagad ang proseso ng pag-aayos ng mga kalamnan. Ang glycine, proline at gelatin na matatagpuan sa sabaw ng buto ay tumutulong na ayusin ang mga tissue at mapawi ang pananakit, lalo na kapag ang inyong mga tuhod o binti ay naninikip. Pagkatapos ng inyong paglalakad, isama ito sa inyong gawain. Ang isang maliit na tasa ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagbawi ng hita pagsapit ng hapon. Ika-4 na payo. Simulan ang inyong araw sa ibinabad na buto ng kalabasa kung nakakaranas kayo ng pulikat sa binti, pakiramdam na naninikip o mabigat. Ang ibinabad na buto ng kalabasa ay naglalaman ng maraming magnesium, zinc at potassium na mga sustansyang talagang kailangan ng inyong mga kalamnan upang umurong ng tama. Kapag mababa ang inyong antas, ang inyong mga binti ay pakiramdam na hindi matatag, mabagal o nangingisay. Maaari silang ibabad sa buong gabi upang makatulong sa panunaw at maalis ang phytic acid na pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral. Kainin sila ng mag-isa, kasama ng prutas o ihalo sa isang smoothie. Kung madalas kayong gumising na may pulikat o paninikip sa inyong mga kalamnan sa binti habang bumababa sa hagdanan ang mga butong ito, ang inyong pang-umagang lunas, sapat na ang 1 kutsara o 2 lamang. Ika-5 payo. Kahit isang maliit na bahagi ng lutong spinach ay dapat maging bahagi ng inyong almusal. Ang spinach ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga dietary nitrate na tumutulong sa inyong mga binti na makakuha ng mas maraming daloy ng dugo dahil ang pagluluto ay nagpapadali para sa mga mineral na masipsip. Kahit isang maliit na halaga ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Idagdag ito sa scrambled eggs, igisa sa bawang at olive oil o ihalo sa isang mangkok ng mainit na quinoa. Mahalagang gawin itong isang ugali. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pagkain ng mga berdeng gulay na mayaman sa nitrate araw-araw ay nauugnay sa mas mabilis at mas malakas na pagganap ng binti, madalas sa parehong araw. Sapat na ang pagiging pare-pareho, hindi kailangang maging kamangha-mangha. Ang 8 pagkaing natutunan ninyo ay kapaki-pakinabang para sa higit pa sa paglaki ng kalamnan. Nagsisimula silang gumana sa loob lamang ng 2 oras. Hindi iyon marketing. Ito ay tinatawag na siyensya klinikal. Ang bawat pagkain ay nag-aambag ng iba't ibang piraso sa palaisipan tulad ng mga buto ng kalabasa na mayaman sa magnesium, ang mga katangian ng tart cherry juice na nagbabawas ng pamamaga, ang mga katangian ng beets na nagpapalakas ng daloy ng dugo, at ang pagbawi na kargado ng collagen mula sa sabaw ng buto. Sama-sama nag-aalok sila ng pinakamahusay na diskarte para sa pagpapanumbalik ng katatagan, pagbabawas ng pagkapagod at muling pagbuo ng tunay na lakas ng inyong ibabang katawan. Ang panghihina ng binti ay hindi laging resulta ng pagtanda. Madalas itong problema sa sirkulasyon, problema sa dieta, o problema sa pagbawi.
At kapag agad ninyong inayos ang mga iyon, tumutugon ang inyong mga binti. Ang paglalakad ay nagbibigay sa inyo ng dagdag na lakas. Mas magaan ang pakiramdam ninyo. Nakukuha ninyo ang kumpiyansa na kumilos ng walang takot. At lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Mahalagang aral at hamon para sa inyo. Narito ang inyong gawain ngayon. Pumili ng isa sa 8 pagkaing ito at subukan ito. Sa umaga, tingnan ang inyong mga binti. Malamang na makaranas kayo ng mas maraming kontrol, mas mahusay na balanse, at mas kaunting paninigas. Pagkatapos, subukan ng isa pa. Pagsama-samahin sila. Sa bawat kagat tumuon sa pagbuti. Ngayon na, ang inyong sandali. Tandaan po ninyo ang pag-aalaga sa ating katawan ay ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Hindi hadlang ang edad sa pagkakaroon ng malakas at masiglang pangangatawan. Ang pundasyon ninyo ay ang inyong mga binti. Kung papakainin ninyo sila ng tama, dadalhin kayo nila ng mas malayo kaysa sa inaakala ninyong posible. Alin sa mga pagkaing ito ang pinakanasasabik kayong subukan, ibahagi po ninyo sa amin sa espasyo para sa komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button upang matagpuan din ng ibang mga senior ang kaalaman na maaaring magbago ng kanilang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga tip na sinusuportahan ng siyensya kung paano manatiling malakas, matatag at independiyente. Ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Maraming salamat po sa inyong panonood.